So, paano ko ba ito sisimulan? Today is December 13, 2023. And, so, gusto kong ibahagi yung sitwasyon ko ngayon sa aking B1. Nasaan na kami, guys? B1 Deutsch, B1.2. Pero, grabe yung struggling ko ngayon. Katatapos ko lang umiyak. Kasi nai-stress ako. I-stress ako. Dahil, itong week na to, puro kami practice na sa aming B1 proofing. And, na-struggle ako sa Schreiben und Sprechen. As in, katatapos ko lang umiyak kasi nga, nagpa-practice kami sa school. And lalo na yung Schreiben ko, grabe struggle ko. Mali-mali yung pag-intindi ko. Yung isang araw, meron kaming tema about Wohnung and Zeige. So, akala ko, kagawa ako ng biberbong. So, of course, kanipungte dun sa main brief eh. Na-stress ako. So, parang dinibdib ko yun. So, hindi ko in-expect today ulit pinag-Schreiben kami. So, alam ko naman na dapat mag-aral tayo. Normal naman na mag-aral tayo. Pero alam mo yun, yung sinusubukan mo naman talaga mag-aral. Yung ginagawa mo yung best mo. Pero nandun pa rin talaga yung sa dami, syempre. Sa written and lesson, may chance naman ako. Expression ko medyo alanganin din. Next month pa naman yung exam ko. Pero nai-stress ako. Kasi syempre nagpa-practice na kami. So kanina, nag-try ulit kami mag-Schreiben. So ito naman, beberbong. Hausmeister Stellen. And, oh God, may point naman. Kaso yung grammatic ko, oh God, mali-mali. I-stress ako. Kaya, medyo, nangayayat na naman ako. Antok pag na-stress ako. Minsan, sumasagi na naman sa isip ko. Oh God, bakit nag-asawa ako ng chairman? Sabi ko nga kanina sa kanya, tulungan mo ako kasi nahirapan ako. Tinutulungan niya naman ako kasi nabibisi din siya sa work niya. Tapos, syempre, dadagdag ako. So, ginagawa ko na may best ko. Nagsasariling sikap din naman ako. Kasi, madating talaga sa point na ay stress talaga ako. Sana mapasa ko. So, kanina naggawa na naman ako ng Schreiben. Tapos, so, dapat pala, matuto ako sa connectiren for BI. Struggle talaga ako. Ito lang gagawin ko. Kasi dapat may mga idea ako sa reklamasyon, beberbong, krankmeldung. Na-struggle ako. Okay pa yung A1. A2 okay pa. Exam. Pero yung pag-book kasi, mas lalong sumasakit ulo ko. Kahapon nga, natatawa yung letter namin kasi nagsasalita siya pero walang nakakaintindi. Oh God. Tapos ngayon, nag-Schreiben ulit kami. Sabi nung lettering ko. Hindi chinek niya yung paper ko. Chinek niya yung paper ko. Sabi niya, Hana, Pili falso. Oh God. Pakita ko ba sa inyo? Naiya ako. Ano ba yun? Mga notebook ko. Andito yung mga notebook ko. Hindi na-struggle na ako. Nandun sa isang book ko. Nandun sa isang book. Ay guys, sa mga nag-take na ng B1 dyan, anong maipapayo nyo sa akin? Ako naman ang payuhan nyo guys. Ginagawa ko na may best ko. Nanonood naman ako ng YouTube. Nanonood na ako lahat. Sinusulat ko.
Hindi ko talaga alam. Nai-stress ako. Kakaya ko lang ngayon, umiiyak na naman ako. Akala ko dati yung A1 ang hirap na, no? Mas mahirap pa pala to. Sabi ko nga eh. Minsan naisip ko talaga, sabi ko nga sa kanya, tulungan mo ako kasi hirap na hirap ako dito. Yung mga classmate ko natutuwa kasi may partner akong German. Dapat daw palagi kami mag-usap. Yes, I'm doing my best. Pero minsan pag inis ka na or hindi mo ma-express, syempre, magdododge ka pa ba? Tapos, nag-build visualize, nag-etwas planin kami. Kasi nasa harap ako nakaupo. Lagi akong nauunang tawagin. I-stress ako. Mata ko. Pinag-etwas planin kami. Nahirapan din ako. Pero hopefully, sa build Schreiben, wala naman problema. I think kaya ko naman. Ano yan, Schreiben yun guys, tells why. Tell dry kasi it was planning. Pero Schreiben talaga struggle ako. Lalo na yung madadown ka. Kasi yung mga classmate kong iba, yung mga Ukrainian, chill lang talaga yung mga Ukrainian. Mga mali-mali din sila. Mas worse yun sila. Pero, yung ibang classmate na nagbabayad ng fee, ang galing nila mag-Deutsch. Siyempre, madadown ka kapag ang ganda ng Schreiben nila, ang galing nila mag-expression. Yung ginagawa mo naman yung best mo, nag-aaral ka naman. Pero hindi mo alam bakit. Sabi ko nga gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Stress na naman. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. At least hindi ko kailangan mag-aral ng Deutsch. Struggle talaga ako. Tapos madadown ka kasi ang ganda ng Schreiben ng classmate ko. Tapos tinanong niya ako kanina, Hana, Baro, Miss na traurig. Sabi ng classmate ko. Siyempre, hindi ka pa matraurig. Puro palis yung Schreiben, yung grammatic ko. Sabi ko, yeah, I wish me traurig. Inakausap niya ako, wala ako sa mood ko, usapin siya. Kasi syempre, magaling naman gano'n. So, sabi sa kanya, said good siya nung letter rate. Tapos sa akin, syempre. So, nawala na ako ng gana. Gusto ko na umuwi kanina. Tapos pag uwi ko yun, iyak-iyak na naman ako. Nasubukan ko mag-Schreiben. Tapos, ayun, bigla na tumulunok ako. Tapos ngayon, iyak na naman ako. Gusto ko lang ito i-record din kasi parang achievement ko rin siguro ito pagdating na araw, maalala ko. Ganito nangyari sa akin. Para magka-idea din kayo. And kung ganito rin ba yung nai-experience nyo sa mga nag-take ng Deutsch. Marami naman nag-motivate sa akin, iba kong friend dito. Huwag ko daw masyadong isipin yung basta mag-aral lang ako and practice. Ginagawa ko naman, pero struggle talaga ako. And correctirin. And and lesson, wala naman akong problema kasi kanina nag-exam kami, nakagigets ko naman. At nag-try din ako ng sarili ko. Okay naman ako. Pero dun sa Schreiben, struggle ako. Oh God, naiyak ako. Hanggang ngayon naiiyak ako. Ito na, dami ko books. Dati ko nakalabas lahat ng notebook ko. Na-stress talaga ako, my God. Kaya bilis kong mangayayat. Nangayayat na naman ako. Kasi pag uwi ko, syempre, yun. Kakain muna ako, tapos may aral ulit. Sa umaga aral. Pagdating ng hapon, aral ulit. Kaya hindi na rin ako nag-visa assistance ngayon. Kasi talaga, struggle ako focus ako sa Deutsch. Kasi talagang kailangan mong bigyan ng oras to. Kasi kung hindi mo bigyan, wala. Nagbabayad ako, ayoko naman bumalik, ayoko naman bumagsak. Hindi mo na ako nagbayad yung asawa ko. Pero ayoko naman bumagsak. Kasi pag bumagsak ka, hindi ka lang magbayad ulit. Magre-retake ka ulit. Balik school ka. Kung saan, B1, ganun. Or level in Deutschland. So, sayang sa panahon.
struggle talaga ako. Ay, pero sabi nga ng asawa ko, kaya ko to. Practice lang kami. Dahil busy lang siya ngayon sa work. Sabi niya, sa weekend, bibigyan niya ako ng time. Oras para magtulungan niya ako. Struggle na. Oh God. Para rin kami guys, ano rin to guys, nagtitake kami ng licensure. Para rin kami nagtitake ng licensure. Kung alam nyo lang. Kaya hindi talaga ako kayo nag-a-assist. Wala akong time para gumawa din ng video. Kasi busy talaga ako sa school. Gusto ko siya i-focus. Oh God. 2 months na lang matapos dito. Next month exam. Buti na nga lang in-adjust. Alam mo, praise God din ako. In-adjust yung exam namin. Kasi dapat ang exam namin first week of January. So in-adjust nila. Ginawa nilang katapusan na lang ng January yung B1. Buti na lang in-adjust nila yung exam. So at least may time pa ako mag-review. And gagawin ko na lang yung best ko. Hindi na ako maasa na mataas yung makuha ko sa final. Ang gusto ko na lang mapasa. Pasa. Para matapos ko na to at ayoko na bumalik. And ayoko rin naman na ihabi ko magbayad ulit. And para din sa visa. Para sa residence permit, I mean. Sa mga nag-take dyan ng B1 nila, baka you can share your experience here. What tema did you get in Schreiben und Sprechen? What tips can you share to me, not only to me, sa mga mag-take din ng exam soon na kanilang B1 Deutsch. You can share your experience here in the comment section below, and because of your tips, it will give us strength and motivate more on your given tips, and it will give us additional knowledge and additional learning from you guys. Ayoko na umiyak. So, I'm also happy to read your tips and your experience. And kaya natin to. Laban lang. Kinusto natin din. Kinusto natin to. Pray lang tayo. Talaga, bigyan din natin ng dasal. And tiwala sa sarili na mapapasa natin to. So, ngayon, struggle ako, but praying after this situation, after this test, ay positive result, di ba? A good result. Kaya natin to guys, laban lang. Gusto ko lang din to i-share para maalala itong experience ko na to. Grabe experience. Laban lang guys. Yun lang. Kaya natin to. So, salamat guys. And God bless as well kung magtitake ka ng exam na tulad ko. Kaya natin to. By God's grace, guys, mapapasa din natin to. So, yun lang, guys. Choose.